Nauna nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang namumuno sa Blue Ribbon Committee na wala sa opisyal na records ng komite ang umano'y text message ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at may tuturing umano itong hearsay. Dahil dito, wala siyang planong ipatawag si dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin maliban kung ito ay voluntaryong haharap at magsusumite ng affidavit. Ayon kay Lacson, sina Caloocan 2nd District Representative Egay Erice at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nagbanggit ng umano'y text exchange na nakuha umano kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa panig ni Erice, sinabi nitong walang patutunguhan ang investigasyon kung hindi susuriin ang lahat ng alegasyon. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo maalaman kung anong direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Iginiit din ng kongresista na tila nais umanong malimutan na ang umano'y pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kanya ring nabanggit ang tinatawag na Cabral Files na aniyay public document at maaaring ikumpara kung gugustuhin ng pamahalaan. Simple lang yan. Napakasimple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA. Makikita nyo na po yung mga insertions, diversions. Ayon pa kay Erice, madali lamang umanong imbestigahan ang issue kung may political will. Ayaw nilang malaman ng katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ng katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Tinukoy rin niya na tila may pagharang sa pag-iimbita kina Leviste at sa mga Bersamin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. It's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Kanya ring inihayag na bagamat hindi umano ay tinanggi ni Leviste na ipinakita nito ang mga files, hindi pa rin umano ito na ipresenta sa mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. Anya, mayroong pang matagalang implikasyon ang hindi pagresolba sa issue ng flood control, kabilang ang epekto nito sa ekonomiya. At dahil walang public spending, sigurado ako na yung ating GDP for the first quarter will be lower than 3%. Wow. Lower than 3%. Wow. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang mambabatas na kinakailangan ng mas malawak na suporta mula sa civil society upang mailabas ang buong katotohanan. Kung ano yung tingin natin na role natin bilang isang mamamayang Pilipino, whether you are a public official, whether you are in the media, whether you are an ordinary citizen, palagay ko dapat meron tayong discernment kung ano yung dapat natin gawin. Dagdag pa niya, kung nais talagang mapatunayan na walang kinalaman ang Pangulo sa issue, dapat umanong ituloy ang investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.